Bukod tangi at tinahangaan ng kanilang kabarangay ang kasipagan ng batang kargador sa palengking ito sa Makato, Aklan. Sa edad na 16 years old ay sumabak na raw sa mabibigat na trabaho si Gilbert. Ito ay para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa loob na ito ng palengke para magtrabaho. Masipag po yan, sir. Madaling araw, pag magbukas ako ng pwesto na magtitinda ko ng baboy, nagkakarito na yan siya dyan kasi para daw makapag-aral siya. Madaling araw, nandito na yan. Nagkakarito na kasama yung papa niya. Adlaw nga tinda ron sila, alas 2, alas 3, iyaw taimaw ron. Sanda mag-ama, sanda ron, nagkarga. Makararon, nasa itro adlaw. Alas 7 naman ng umaga ay papasok naman ito sa klase. Pagkatapos ng klase ay babalik naman ito sa palengke. Sa ganitong sitwasyon, umiikot ang mundo ni Gilbert noon, palengke at school. Makalipas ang mahabang panahon ng pagsisikap, ang batang kargador noon nakapagtapos na ng pag-aaral at nagtatrabaho na sa ibang bansa ngayon. Kung may pangarap sa buhay, hindi hadlang ang kahirapan para maabot mo ito. Ito ang napatunayan ni Gilbert Kawaling ng Makato, Aklan. Sa lugar na ito, sa palengke na ito, naging kargador si Gilbert ng mahigit ilang taon hanggang siya ay makapagtapos na kanyang pag-aaral. Dating kargador, mga kargador, pero makaron hay Sa balkon? Oo. Ron, ay bisan kargador, imo hay nagtinguha, ta imaw. Sa imaw, bisan kargador, ta imaw hay may haabot, abaga imaw. Nagtinguha, gida imaw. Ani may malami, ta imaw ron yung kinabukasan. Kat panahon imaw nga nagakargador, isa ikaw sa nagapakarga man. Oo. Ay sa talagang nagsikap yan dahil gustong-gusto niya rin talaga na makapagtapos talaga ng pag-aaral. Makatapos mo pag-eskwela baga. Ay bisan ka eskwela kahit nag-aaral yan, nagkakargador yan dito sa public market ng Makato. Tapos nagtatrabaho pa yan doon sa cafeteria sa Aklan State University. Magsilbing inspirasyon itong ating bisita ngayon. Mga kapobre, siya ay isang kargador sa palengke dito sa Makato, Aklan nung bata pa siya hanggang sa siya ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kasama natin walang iba kundi si kapobreng Gilbert Kawaling. Magandang araw sa iyo, Kapobs Gilbert. Magandang araw din po, Sir Archie. Gusto kitang makausap at i-share yung iyong buhay sa mga tagapanood dahil isa kami sa nakasaksi kung paano ka nagsumikap. Umpisahan siguro natin yung kwento about sa sino si Gilbert. Okay po. Bali ako po dati, Sir, ay isang nagkakagargador sa tindahan. Bali nag-start po ako nung 16 years old po ako. Tapos bali doon nagkakagargador ako. Bali yung ginagawa ko po doon, nagbubuhat ako ng mga baboy, isda, gulay, tsaka iba pa. Tapos din po ay habang nag-aaral ako, doon ko po na-realize na parang mas magaan sa akin na makakita ako ng pera. Tapos yun yung ginagamit ko sa pag-aaral ko. Kasi po, Sir, yung pamilya ko po, nag-separate na po. Bali, nasa lola na lang po kami at lolo. Bali, lumaki ka sa lola at lolo mo? Opo, Sir. Bali, broken family kayo? Opo, Sir. Tapos po, habang ako po ay nag-aaral, kada linggo at sabado po ay nagsa-sideline po ako doon. Pagkatapos naman po, Martes, bali, nagigising po ako ng alas 3 ng maaga po. Tapos hanggang alas 7 na po ng umaga. Bali, yung pasok ko po kasi 7:30, Sir. Nung ako ay nag-aaral. Tapos, ayun. Pagkadating ng 11 naman po, yung uwian na po galing school, bali, nililigpit ko po pabalik po sa taas. Kasi nag-uwian na po yung mga suki ko po noon sa kargador. So pagkagaling mo ng paggising mo alas 3 ng madaling araw, Opo. Magtrabaho ka muna sa palengke. Opo, Sir.
Tapos hanggang alas 7. Opo. So pag alas 7 saka ka magbibihis, Opo. maligo, magbihis, diretso ka sa eskwelahan. Opo, sir. Then pagbalik mo ng alas 11, sa halip na magpahinga ka galing sa school or magkakain, may gagawin ka pa Opo, ulit sir. doon. Opo. Bali anong ginagawa mo? Bali, nililigpit ko po pabalik sa taas po kasi Yung yung mga paninda ng mga suki ko po. Tapos po, mga 20 minutes lang po din naman yung gagawin ko po. Tapos yun naman ulit, kain na po. Tapos pagka 1 o'clock ng hapon, papasok ako ulit sa paralan po. Oho. So mula 16 years old yan, anong grade mo noon? Fourth year high school po. Fourth year high school ka. Oh, hanggang matapos ka ng high school, talagang Opo. doon ka sa pagkakargador Opo. sa Makato Public Market. Opo, sir. Okay. Sino ang nag-isip na na ikaw ay mag-umpisa na magkargador? Kailangan ko mabuhay, kailangan kong magsikap, kailangan ko na magkargador para Sir. makasurvive. Bali po, that time po kasi, sir, yung nag-force po kasi sa akin yung lolo ko po. Tapos sabi niya po nun sa akin, habang nag-aaral ako, gamitin ko daw yung karito niya. Kasi that time, sir, mahina na po siya, sir. Kaya parang para sa akin po, parang gusto ko na rin po tulungan siya habang nag-aaral ako po. Tapos, ayun, sir, bali, nung una ko pong naranasang maging kargador, bali, naging ano po ako, parang naganahan pa. Kasi may kinikita akong pera, tapos, ayun po, sa halagang 500 to 600 po. Sa isang araw. Apo, sir. Tapos yung kita ko naman po, inahati po namin ng lolo ko. Tapos yung iba sa paralan naman po. Si lolo mo ang mismong unang kargador Opo, dyan sir. sa public market. Opo, sila ng kapatid niya. Nung isa po kasi yung kapatid na matay na po, si Lolo Robin. Kaya doon po. So, habang nakikita mo na may edad-edad na yung lolo mo, ito yung nag-alaga na lolo mo sa Opo, sa sir. iyo. Sa aming mga kakapatid po na apat. Oo. So, nung nakita mo na medyo nahirapan na siya, sa murag edad mo, nag-decide ka na rin na tulungan siya. Opo, sir. Ano yung biggest struggle mo sa pag-aaral mo? Kasi yung time na yan na ikaw ay nag-aaral tapos nagtatrabaho ka, sobrang hirap yan eh. Ano yung pinakang mahirap na pinagdaanan mo? Bale, yung napagdaanan ko po, sir, is yung mahirap po i-balance yung yung time ko po habang nagkakargador ako tapos nag-aaral po. Bali, nung time na yon, pinagalitan po ako ng teacher ko. Bakit daw palagi akong late? Ganyan. Pero sinabi ko sa kanya, sir, nung kami lang dalawa, na kung ma'am, pwede ma'am, kung payagan niyo po ako na mag-sideline po. Kasi po, yun niya po, kailangan ko po talaga. Pinayagan niya naman po ako, sir. Ano yung reaction ng yung teacher mo na yung hindi niya alam na nagtatrabaho Opo, ka? sir. Nung nalaman niya na nag-work ka pala, nagkakargador ka, anong reaction niya? Pinayagan niya po ako, sir, tapos naawa sa akin, sir. Bali, yun lang, sir, yun yung pinakamahirap ko, sir, sa na i-balance yung pag-aaral ko, tapos nagsa-sideline ako sa tindahan, sir. Yung matapos mo yung high school mo, ano nang sunod na nangyari? Kasi ito yan, magka-college ka na. Bali, may naabutan kasi kami, sir, ng senior high, 11 to 12. Nung pagkatapos nung pag-college ko, bigla ako naginto ng pagkargador, sir, kasi malayo na, sir, eh. Nung doon ako nag-aral sa ASU, sa IT. ASU Kalibo? Opo, sir. Bali, pinapasok po ako ng isang dating taga-amin din na teacher doon sa Asia, sir. Bali, pinursyon na rin po ako na magpasok bilang student assistant sa campus din namin, sir, sa cafeteria. Ayun, pinag-isipan ko, sir, mga 1 month. Ayun, pinag-isipan ko. Pinasok ko talaga, sir, kasi para sa akin, sir, habang nag-aaral din po ako, gusto ko rin na marami yung kaalaman ko, sir. Yung experience ko ba, sir? So, nung college, nung
Nung college ka, nagtrabaho ka naman sa cafeteria Opo, sir. pala. Bali, student assistant lang po. Yung kumbaga, ano lang po sa, yung sakto lang po sa Pamasahe, ganyan. Hindi na ako nagpamasahe nun, sir. Bali, nag-board na lang ako, sir. Nag-board ka sa Opo. Kalibo. Opo. Bali, yung konti lang, sir. Sakto lang ba? Yung pang sa papers lang. Tapos, libre yung pagkain. Bali doon, sir. Bali, pumasok po ako kasi doon para maano ko yung ma-maintain ko yung ano ko ba? Yung gastos ko ba, sir? Hindi ka nahirapan nung sa Nahirapan naman, college sir. ka? Ano yung grabing struggle mo sa pagkukolohiyo? Parang ano din, sir. Mahirap din i-balance, sir. Tapos, pagod ako, sir. Tapos yung mga pasok ako sa paralan, sir, yung may mga dumi yung kamay ko, yung katulad ng buling ba? Yun, sir. Tapos, yung time ko pa, sir. Yung pagod ka na, pero hindi ka Pinipilit. pwedeng magpahinga. Hindi, sir. Parang Kailangan ganyan, talaga magtiyaga, sir. Oo. Para matapos yung Ano yung matinding pinaghugutan mo ng lakas? yung pamilya ko po, sir, at saka yung Panginoon, sir. Kasi, sir, para sa akin po, kailangan nating magtiyaga pa, sir, magtiis para maabot yung mga pangarap, sir. Tapos, kasi iniisip ko rin minsan, sir, kasi walang-wala rin po kami that time na ako lang po. Kasi po, yung yung magulang ko po na maagang nagkasawa po. Kaya, bali naisip ko pa, sir, na Yung mga yung sinasabi mo mga magulang? yung ate ko po. Yung ate Opo, sir. mo, opo. Bali, para sa mga akin- kapatid mo na mga nakakatanda sa iyo. Opo, sir. Oo. Bali, nasa isip ko nun, sir, na parang ako na lang po yung babawi sa kanila po. Kasi na-disappoint po sila nung nalaman na yung maagang asawa yung ate ko po. Kaya doon ako, sir, talaga ako, nagsusumikap po. Parang sinabi mo na gusto mong bumawi Opo, sir. sa mga lolo mo. Dahil sa kumbaga pinag-aral nila yung Opo. yung lolo mo rin nagpaaral sa mga Bali, may isa pa pong nagpaaral, sir, yung kapatid ni Papa, yung sa abroad. Oo. Tito ko po. yung tito mo. Opo. Tapos hindi na tapos Hindi po. nag-asawa. Opo. Yun ang malaking disappointment sa part ng Opo. ibang ano nyo. Kumbaga po, para sa akin, bali, ako na lang po yung babawi para hindi nila maisip na ano po. Parang ganun lang po. Aha. Nung sa college ka na, nakikita pa rin kita dyan sa Makato na nagkakargador ka pa rin eh. That time yung pandemic yun, sir. Pandemic. Nagkita tayo nun. Oo. Ikaw pa yung humakot ng aming bigas na pinamigay. Naalala mo yun? Oo, sir. Yung sa Nirepacking namin, Opo. oo. Para sa pandemic ng time na yon. Yes, sir. Yun. Siya po yun, mga kapobre. So, bakit anong nangyari din noong time na yun? Bali, nag-online class po kasi nun kasi nag-pandemic. Tapos bumalik po ako ulit sa pagiging kargador po. Dahil wala ka ng trabaho ulit Wala po. dito sa cafeteria. Opo. Bali ko, mag-quarantine po, lockdown. Tapos yun, pinag-isipan ko po, sir, na pumasok ako ulit doon. Tapos, madami kasi yun, sir, na suki na papasok. Kaya ako yung napili nila ulit na kargador ba? Ako yung ano sa kanila. Ayun, that time, nakaano naman ako, sir, nakaipon-ipon. Oo. Sa dasal awa ng Panginoon, sir, nakabili ako ng ano, sir, yung second-hand na motor. Yun na yung unang binili mo. Opo, yun, yung gamit ko na yan. Oo. Yun, pinag-ipunan ko talaga, sir. Para hindi ka naman masahe papunta sa Opo, sir. sa school mo. Opo. Para uwian ka na. Yung nakatapos ka ng pag-aaral, ano ang naramdaman mo? Naramdaman ko po, sir, na sobrang thankful po ako, sir, dahil sa pagsusumikap at pagtiyaga ko po, sir, na abot ko po yung pangarap ko, sir. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sir, dahil di niya po ako pinabayaan po.
kung may may gusto kang pasalamatan, mga sino yon? Oo. Naging thankful ka na maraming tumulong sa iyo sa pagiging working student mo. Pagiging, yun sa akin po, yung naging thankful din po ako sa mismong doon sa pinasukan ko na pagiging working student sa campus din po kasi kasi po siya po yung nag-advise sa akin na ganito yung gawin mo, sumikap ka, gano'n. Tapos yung sa mga suki ko rin po na ayun, yung sabihin din po ako na tama yan, ganyan lang yung gagawin mo. Dahil po dyan, naisipan ko po na mas maging masipag pa po ako. Sa mga panahon ng ikaw ay nagkakargador, nakaranas ka ba ng mga bullying din? Hindi po. Wala. So, very supportive ang mga tao doon. Opo, sa sir. Bali, kumbaga, yung narinig ko lang, sir, sa na walang, di yan nahihiya, kumbaga sa masuki ka, sir, na di yan nahihiya yung bata na yan. Parang, doon yung narinig, pero wala naman pong bullying, sir. Pero dahil pa nga doon, sir, ano pa ako, mas nagsikap, pa, sir. naghugod ka pag Opo, mas sir. na-motivate ka. Opo, sir, mas na-motivate ako, sir. Dahil marami ang humahanga sa Opo, iyo sir. Opo. sa loob ng tindahan ng Makato. Opo, sir. Ngayong kakababa mo lang kasi ito mga kapobs, siya ay nagtatrabaho na sa cruise ship international. Opo, sir. So yung pagbaba mo at nalaman ng mga tao dyan sa public market na ito na mas kilala siya sa pangalan na Buring, no? Buring. Pugoy, sir. Pugoy dyan sa Opo, tindahan. sa tindahan, si Pugoy. Ito na si Pugoy. Ano na ngayon yung mga reaksyon ng mga tao sa'yo pag nakikita kanila? Natutuwa po, sir, at saka proud po sa akin, sir. Na nung nagkargador pa ako, parang ayan na nga po yung sa isip nila na ayan na, natupad mo na yung pangarap mo. Parang ganun, sir. Kaya ipagbutihan mo daw at tapos pagpatuloy mo lang yan. Yan po yung sinasabi na sa akin, sir. So parang naging example ka doon, good example ka sa sa mga bata ngayon sa lugar ng Makato. So tuwing na sinasabi nila yan sa iyo, anong nararamdaman mo? Bali, ano po, sir? Masaya po, sir. Kasi po, sir, tumulong din sila sa akin, sir. Nung katulad ng yun, sir, yung pagiging motivate sa akin. Hindi din dahil sa kanila sa mga good words na sinabi nila sa akin. Parang wala na. Parang, kumbaga, wala nang gana ba? Dumating dyan sa walang gana. Okay, dyan tayo. Ibig sabihin dumating rin sa punto na parang nanghina rin ang loob mo. Sir. Opo, sir. Nanghina rin po. Pagod, sir. Kumbaga. Tapos, ayun, parang naisip ko po na sinasabihan nila ako. Tapos, ayun nga, sir, para matupad yung pangarap ko, sir. Na mas butihin ko pa talaga mag-sideline. Pag kumikita ka na kasi ng pera at sapat na yun sa isang araw mo, parang dumarating din ang time na ay nagiging kontento ka na lang. Kasi dumating rin po sa isipan ko, sir. Sabi ko pa naman, nung ako'y nagkakargador pa, sir, sabi ko, napaisip ako na parang ito na lang yung gusto ko. Tapos nag-open po ako sa lola ko po. Sabi ko po sa kanya, Nay, what if kaya na pagpatuloy ko na lang kasi kumikita naman ako. Nabubuhay mo naman sila. Yung sakto lang po. Tapos, sinabihan niya po ako ng, ikaw bahala, pero yung yung pag-aaral mo, dapat pagbutihin mo. Talagang hindi sila pumayag na parang gano'n na po. Na titigil ka. Pero sinasabi lang nila na ako yung bahala. Pero sa palagay ko po, parang hindi ako payag na. Deep inside, ayaw nila. Opo. Ganun ang po. nangyari. Tapos, bali, naginto rin po ako nun, sir, noong 2022. Bali, pumasok rin po ako sa Greenwich po. Dito. Opo, dyan sa Gaisano po. Sa Gaisano. Opo. Ilang ano ka dyan?
Para nakakain pa yata kami dyan eh, nung doon ka, no? Opo, 2020 to, sir. July. May. Dyan ka. Po. Oo. 3 months lang po. Tapos, ayun po, yung bali nakakita po kasi ako ng ano po, yung job recruitment, job fair dyan sa Capitol po, na sa cruise ship, yung pinasukan ko nga, yung sa cruise ship na yun. Ayun, doon po nag-umpisa, sir, nag-try po ako na mag-apply doon. Ayun po, sa awa po ng Panginoon, sir, nagdasal po ako ng ano talaga. Todo talaga dasal mo. Nakuha po ako, sir. Di ko nga po, sir, na-expect na makapasa ako kasi fresh graduate pa lang po ako. Tapos yung experience ko po sa school lang po, yung student assistant. Yun Sa lang po. cafeteria? Opo. Tapos nagulat ako, sir, biglang napasa ko po yung interview. Ayun po, doon na po nagsimula. Tapos, bali naghanap na po ako ng ibang side. Hindi po kasi ako makapagpasok sa trabaho ng regular po kasi, sir, kailangan ko ring ilakarin yung mga requirements. Mga requirements. Opo. Tapos, hanggang sa natapos mo? Opo, sir. Yung ginawa ko na lang po, yung nagpasok ako sa mga sideline, sir, katulad ng dito sa Calibar, nag-waiter po ako. Tapos bumalik ako ulit sa pagbibenta ng pabango, sir. GS Perfume. Tapos nag-on-call din po ako sa Malay, sa catering. Doon ka rin, kung kailangan nila doon ng assistance. Opo, din, ikaw din yung nag-assist doon. Opo, sir. Tapos dito sa may Addis catering. Ang dami mo palang naging trabaho. Opo. Na pinursige. Opo, sir. Talagang isa kang napakasipag na tao. Ang mga taong kasama sa palengke ni Gilbert ay labis ang tuwa dahil sila ang mga buhay na saksi sa pagsisikap ng bata hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral sa kolehiyo. I-share ang bidyong ito ng kwento ng buhay ni Gilbert sa inyong mga kapamilya o kaibigan. Baka magsilbi itong inspirasyon sa kanila. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.